spokesman. Napakalaking halaga. 90 billion pesos for more noble causes. Ano yan? Sa mga aktibidades ng First Lady? Naku po. Ano yan? Pang-ayuda na naman? Para kay Speaker? Naku po. Magkikita po tayo sa korte at sisiguraduhin ko lahat kayong responsable dito sa malversation ng 90 billion. Pakukulong ko kayo kung yan ang huling gagawin ko sa aking buhay. I am left with no choice but to move Mr. Speaker, I move defer to the suspend budget session. of the DOH until the Secretary commits to. Suspend. Alam nyo mga kababayan, maliban ho doon sa pulburonic video, sa tingin ho natin, yaang ibinulgar na yan netong si dating presidential spokesperson Harry Roque. Ang isa sa mga matitinding dahilan kung bakit talagang dinidikdik ho siya ngayon ng administrasyon itong si Marcos Jr. Siya ho ang nagbulgar sa plano ng administrasyon itong si Marcos Jr. na ilipat yung pondo ng PhilHealth na 90 billion pesos from PhilHealth to BBM administration. Pero bago ho natin pag-usapan yan, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe, sobrang saya na ho natin dyan. Kung gusto nyo sumali sa ating community, click nyo lang ho yung joint video sa baba para pagka meron ho tayong upload, kayo ho ang pinakaunang makakita nito. Ayun na nga mga kababayan, bago natin umpisaan ang ating talakayan, gusto ho muna nating pasalamatan, no? Itong si Agri Party List, itong si Wilbert Pili, no? Isa ho kasi siya sa mga tumayo dyan sa House of Representatives para pag-usapan yung kakulangan ng ating mga kababayan pagdating sa sa healthcare, no? Yung pambili ng gamot, yung mga facilities sa mga hospital. Na pag-usapan ho yan at na-bring up ho yung issue ng PhilHealth, no? Kaya kailangan hong mapanood to ng ating mga kababayan at panoorin ho natin kung paano didepensahan ng mga aso ni Tambaluslos ang mga kalokohan na nangyayari ngayon sa ating pamahalaan, lalong-lalo na dyan sa PhilHealth. Ito na ho mga kababayan, pasadahan ho muna natin na mabilisan ang mga maiinit na kaganapan sa social media. Unahin na ho muna natin itong pagpasa ng budget ng Office of the President. Wala man hong 10 minuto na pasaho sa mga hindi pa ho nakapanood dun sa video natin na kung saan tinalakay ho natin to. A Senate panel passed the 10.5 billion proposed budget for 2025 of the Office of the President in less than 10 minutes on Monday. Yun ho ang nangyari kahapon sa mga hindi pa ho nakakalam. Wala ho si Risa Hontiveros, kilalang kalaban itong si Marcos Jr. since day one na talaga namang anti-Marcos ho yan pag nagrarally sa daan. Pero sa bagay, no, ngayong mga panahon na to, ang pagiging opposition nitong si Risa Hontiveros, hindi ho kay Marcos Jr. Kay Vice President Sara Duterte lang ho. Hindi ho siya opposition. Kakampi ho niya yang yang si Tambaluslos at itong si Risa Hontiveros, wala naman hong pagkakaiba yung dalawa na yan. Magkaparehas lang ho yung dalawa na yan. At meron pa ho ba tayo dito? Ito ho, related pa rin ho doon sa PhilHealth to. Ito naman ho, itong si Congressman Wilbert Lee. Dito ho natin nakita, na-curious ho tayo kung ano nga ba ang ginawa nitong congressman na to. Ito mga kababayan, ang nangyaring paglipat na ng pondo from PhilHealth papunta dito kay staff transfer of 89.8 billion PhilHealth Fund. Ito ang timeline nila, no? Noong May 2024, nakapaglipat na ho ng 20 billion. Tapos na ho yun mga kababayan. Noong August 21, nakapaglipat ho sila ng 10 billion. Sa susunod ho, October 16, ang nag-post ho nito si Dr. Tony Lechon. Lechon, si Dr. Tony Lechon. No? Napapanood ho natin ang, hindi to yung kakulab nitong si Doc Williong. No? Sa November, maglilipat na naman ho sila ng 29.9 billion pesos. Talagang ichichiyampo ho ng mga walang hiyang to pagka medyo tahimik ang political, di ba? Pagka tahimik, doon ho sila kasikretong ililipat ang mga pondo na to. Talagang magnanakaw nga. Ito mga kababayan. At itong si Kimbo naman, ako po, yan ang nga ba sinasabi natin. Nakatikim ho ng samot-saring pagbatikos muli itong si Kimbo sa ating mga kababayan sa social media. Tingnan nyo naman ho ito mga kababayan. Saan na naman mapupunta yung hihiramin natin na yan, Kimbo?
kung mapupunta yan sa pag-aayuda nitong si Tambaluslos, sa tingin ho natin, meron hong problema ang ating pamahalaan sa mga susunod na taon. O, sa mga kababayan ho natin, patuloy ho ang paglobo ng utang ng ating bansa pero wala ho tayong nakikitang progreso dito. Ayun na nga mga kababayan, babaran ho natin ng ano yan, ng matagalan sa mga susunod nating video. Unahin na ho muna natin kasi ho medyo mahaba ho ang pagtatanong nitong si Sir Wilbert Lee dito sa isa sa mga tuta nitong si Tambaluslos dyan sa House of Representatives. At papakinggan muna natin itong banat nitong si dating presidential spokesperson Harry Roque, kaugnay dyan sa pondo na yan. Ito mga kababayan, para maintindihan lang ng mga kasama natin dito sa PH Update kung bakit talagang dinidikdik itong si dating presidential spokesperson Harry Roque na ng administrasyon na to. Hindi lang ho yung pogo-pogo na yan. Kumbaga stepping stone lang yan pero behind the scene ang talagang dahilan kung bakit talagang dinikdik itong si Spock. Siya ho ang pinakaunang nagingay dyan sa 90 billion na yan kaya nabulgar sa ating mga kababayan. At alamin ho natin dito kay Congressman Wilbert kung saan ba dapat gamitin yung pondo na yan? Dapat bang ipagpatayo ng tulay yan, ipagpagawa ng kalsada, ipagpagawa ng infrastruktura? Alamin ho natin mamaya. Kasi napakarami ho palang kakulangan ng ating mga public hospital. No? Napakarami ho. Ngayon, meron ho tayong pondo na nandito sa PhilHealth kung yung mga hospital na yun, public hospital, ang magbebenepisyo ho doon yung mga sambayan ng Pilipino. Imbis na doon ho idala yung pondo, yung 90 billion na yan, dinala ho nila sa pagpapagawa ng tulay at pagpapagawa ng kung ano-ano ng gusto nitong administrasyon nitong si Marcos Jr. Ito, pakinggan ho natin itong si Spock. Napakalaking halaga. 90 billion pesos for more noble causes. Ano yan? Sa mga aktibidades ng First Lady? Naku po. Ano yan? Pang-ayuda na naman? Para kay Speaker? Naku po. Magkikita po tayo sa korte at sisiguraduhin ko lahat kayong responsable dito sa malversation ng 90 billion. Pakukulong ko kayo kung yan na ang huling gagawin ko sa aking buhay sa mundong ito. Alam niyo mga kababayan, ano yan siguro hindi pa ngayon, pero pag-uusapan ho yan. Pag-uusapan ho yan sa mga susunod na panahon. Kasi hindi naman ho galing sa tax ng ano yun ng sambayan ng Pilipino. Contribution ho yun ng bawat membro ng PhilHealth. Kung kayo ho, membro ho kayo ng PhilHealth, nagtatrabaho ho kayo, meron ho kayong automatic na contribution dyan sa PhilHealth. Pera nyo ho yun. Yung kinuha na yon ng administrasyon ni Marcos Jr. para dalhin sa noble causes, pampagawa ng tulay. Siguro pampagawa ng MRI facility, pambili ng mga stock ng gamot sa mga public hospital. O maniniwala ho tayo doon for noble causes. Kasi yung ibang mga kababayan natin, di ho talaga nila afford na gawin yung mga ganong klaseng, yung mga ganong klaseng serbisyo. No? Kaya yung pagpapagawa ng tulay at kung ano-ano pang kalokohan ng ating nitong si Ralph Recto, medyo meron ho tayong problema doon. Ito, pakinggan ho natin ang pagtatanong nitong si Sir Wilbert Lee. Wilbert Lee, kaugnay dyan sa ano na yan. Kaugnay dyan sa estado ng healthcare ngayon sa ating bansa. Speaker, dear colleagues, Madam Medyo mahaba ho ito Upo muna tayo. Sponsor, will the good sponsor yield to some questions from this representation? Naku, yan Yes, Mr. Speaker. Pero napakalaking palaisipan po sa akin. Bakit marami sa ating mga kababayan, pag nasa ospital, halimbawa na lang dito sa malapit po sa atin sa East Avenue, ay kailan pang bumili ng gamot sa labas kahit na nasa charity wards. Isa pa ito sa dumaragdag sa out-of-pocket expense. Napakarami hong problema. Narinig nyo ho ba, napakaraming problema ngayon pagdating sa ating healthcare, no? Imbis na solusyonan itong mga problema na to, no? Kasi mga beneficiaryo din ho yun, yung mga nasa ward na yun. Kadalasan ng mga beneficiaryo ng PhilHealth yun. Bakit hindi doon ilaan yung 90 billion? Imbis na kung ano-anong gustong mangyari nitong mga walang yang
ano na 'to, mga walang yang nakapaligid kay Marcos Jr. At sa tingin natin, mismong si Marcos Jr. plano ho niya yang paglipat ng 90 billion na yan from PhilHealth to BBM Access ng admin. ating mga kababayan, dagdag isipin ng may sakit, dagdag pasanin ng pamilya. Bakit po kadalasan walang gamot sa mga public hospitals? Bakit pinahihirapan pa ang ating mga kababayan na maghanap at bumili ng mas mahal na gamot sa labas? Saan po napunta yung bilyon-bilyong piso na pondo? Ano bang klase ng gamot ang binibili? At hindi tumutugma sa mga gamot na kailangan sa mga hospital. Mr. Speaker, Madam Sponsor, gusto ko talagang maintindihan kung bakit po ito nangyayari. Pero in the interest of time, I will just ask the DOH to submit kung bakit nangyayari ito, kung bakit po hindi po, o kung bakit po walang gamot sa mga hospital, gayong bilyon-bilyon po ang pondo. And Mr. Speaker, Madam Sponsor, can the DOH also spread into the record the total obligation and total disbursement of our medicine program for fiscal year 2024? Mr. Speaker, just as a clarification, sa public hospitals po, there's a no balance billing na policy. Ibig sabihin po nito, kapag yung gamot ay pinabayad, madalas po yan ay because of wala po siya sa formulary ng PNBF. Na malaki pong problema talaga. But of course, sa ngayon po, meron talagang balakid sa pagbili po ng gamot ng gobyerno dahil po dito. And dahil po sa legal process na kinakailangan po ma-include sa formulary po ang mga gamot. Kaya po hindi po tayo makagamit ng programa gaya po ng MAIP. But as a solution, DOH will reconstitute the Formulary Executive Council na siya pong mag-check if we can include some of the medicines po doon po sa listahan ng formulary. Therefore, Mr. Speaker, Madam Sponsor, inaamin po ito ng DOH na may problema po talaga itong mga kakulangan ng gamot, no? So I would just ask the DOH in the interest of time to submit kung ano ba talaga yung plano nila dito, no? Babantayan po natin itong budget na ito tungkol sa mga gamot at umaasa tayong susuportahan tayo ng budget sponsor na i-oversight ito sa Committee on Appropriations. Ang layunin natin, imbis na maging dagdag pasakit, ang gamot dapat sagot na ng gobyerno. Ang susunod ko pong tanong ay tungkol sa mga medical equipments. Hindi ko po makita ang line item budget natin for the purchase of medical equipment sa ating mga hospital. Magkano po ba ang pambili natin ng medical equipment for public hospitals sa proposed Yun ang 2025 importante. budget? Meron po ba o wala? Meron po, Mr. Speaker, nasa HFEP po siya. Magkano? For NEP 2024 po, meron pong 23 billion and same po sa NEP 2025, Mr. Speaker. How much? Pag medical equipment po, Mr. Speaker, 7.6 billion po ang budget for 2025. Yes, Mr. Speaker, Madam Sponsor, ito pong mga PET scan, MRI, CT scan, mga mahal at in-demand na medical equipments, napakahalaga po ng teknolohiyang ito para ma-detect po ang malalang mga sakit tulad ng cancer. Mr. Speaker, Madam Sponsor, for the interest of time, ipa-flash ko na lang po sa screen itong availability ng mga important na scans na to sa malalaking mga public hospital sa Metro Manila. Ang PET scan po ay available lang sa NKTI at nagkakahalaga ng 60,000 kada paggawa. At kamakailan itong August lang sa UP PGH na nagkakahalaga ng 42,000. Kamakailan lang po sila nagkaroon. Mr. Speaker, Madam Sponsor, bakit po hindi ito pinaprioritize ng DOH?
itong mga Grabe naman. medicines at medical equipment na kailangan ng mga Pilipino. Alam naman natin kung gaano kahalaga ang access sa gamot at matagal ng teknolohiya ng MRI, CT scan at PET scan. Pero bakit po hindi po makapag-provide ng sapat na mga kagamitang ito ang gobyerno? Mr. Speaker, Madam Sponsor, sabi nga, bawat buhay mahalaga. Totoo po yan. Pero bakit po napapako tayo sa bawat buhay mahal na para makapagpagamot at madugtungan, ang buhay ay dapat laging gumastos? Ang dami mo natin problema pagdating sa healthcare, no? Tapos yung pondo na yon na dapat sana, kung doon, kung diyan ho dinala yung pondo na 90 billion na yon na nauna na ho yung 20 billion at 10 billion, bali 30 billion na ho ang nakuha base dito kay Dr. Tony Liachon, ha? Ngayon ho mga kababayan, kung yung mga pondo na yon itinapal dito sa kakulangan ng mga equipment, kakulangan ng mga gamot, sa mga government hospital, kahit papaano sana naibsan yung problema ng mga kababayan nating mahihirap, magpapa-PET scan ka, magkanong bayad yan. Kung meron ho yung mga pampublikong ospital, di nababawasan ho problema natin. Kaso meron ho silang pinaplano dyan sa 90 billion na yan. No? Kung ano man yung pinaplano na yan, pinaplano ho nila na yan, sa tingin natin, konektado ho yan sa 2025 midterm election. Kakahiya tong administrasyon na to, grabe. Ng pagkamahal-mahal. Gusto ko pong sabihin on record na dapat po pina-priority ito ng DOH. Sila pa nga Correct. po dapat ang humihingi ng supplemental budget dito sa Kongreso dahil kulang na kulang ang nilalaan na pondo po para dito. May plano ba ang DOH para bumili at gawing available ang mga essential diagnostic test na to sa mga ating mga hospital? Can the DOH, in the interest of time, just provide this representation, schedule and timeline kung kailan ito nila bibilhin at ano po ang plano nila dito? Klaro po ang benepisyo na to, bawas sa gastos sa pagpapahospital, early detection at tamang intervention sa mga malalang sakit. Mr. Speaker, very limited po sa ngayon ang PET scan because of its price, no? But although meron pong nabili ang DOH for Vicente Soto Hospital in Cebu, ini-encourage din po na mag-invest dito ang private sector because nga po talagang napakalaking budget po ang kailangan para sa isang PET scan. Mauubos ho ba yung 90 billion dyan? Madam, mauubos ho ba yung 90 billion dyan sa ano na yan? Dyan sa mga PET scan na yan? Huwag nyo kaming paandaran na napakamahal ng budget pagdating sa PET scan, ha? Napakamahal ng mga PET scan na yan. Kasi ang linilipat ho nilang pondo at ipanggagawa ng tulay 90 billion pesos. Baka hindi lang alam nitong isa sa mga tuta nitong si Tambaluslos. And in fact, dito po sa Pilipinas, there are only about 4 machines, both in public and private hospitals po. Kaya po, we can use MAIP para po magkaroon ng, kumbaga makagamit po ang ating constituents sa mga Yes. private hospitals para po doon sa PET scan. Yes, Mr. Speaker, Madam Sponsor. So ang dahilan O yung pondong mait-mait na yon, bakit hindi na lang yun ang ipunin tapos pampagawa ng sariling PET scan para wala nang kailangan pa talagang dumaan dito sa mga walang yang politiko na to. Nakakaloko ho mo ng proseso ng pamahalaan, no. Meron silang pera na pambigay ng mait ayuda para magpa-PET scan, ha? Ngayon, no, mga kababayan, wala ho silang pampagawa. Kung ipunin yung pera na yun, ipampagawa ng mga PET scan na yan, isa sa Luzon, isa sa Visayas, isa sa Mindanao. Anak ng toko, ah. Pagka meron kailangang i-PET scan sa Luzon, dalhin siya doon. Hindi, kasi kailangan pa ho nila ng politika. Kailangan pang makaladkad yung apelido ni Congressman nitong kung sino mang politiko yan. Siya yung nagbigay ng mait sa atin kaya nakapagpa-PET scan tayo, mga walang iya kayo. So, hahayaan na lang ba natin na mamatay ang ating mga kababayan habang ang mga perang yan ay nilalagay natin sa mga proyektong
Hindi naman po nakakamatay kapag hindi po Nako. nagawa. No? Nako. But for the interest of time, again, Mr. Speaker, Madam Sponsor, I will move to my next question about PhilHealth. I will flash Yan. ito pong earmarked funds ng PhilHealth Yan. from sin taxes collections. No? For fiscal year 2021, yung NEP at GAA, pareho po sila. Kung magkano po ang sa NEP, ganun din ang sa GAA. For fiscal year 2022, ganun din po. For fiscal year 2023, ganun din po. Until fiscal year 2024, 101 billion sa NEP, naging 61 billion po sa GAA. And for this fiscal year 2025, 74 billion. Ang tanong ko po, Mr. Speaker, Madam Sponsor, tumataas po ang sin tax collection natin dahil nung nakaraang taon, umabot po ito ng 100 billion marks. Bakit po ngayon, bigla, nung 2024, ay binawasan ng 61 billion, ngayong taon naging 74 billion. Tama po ba, Mr. Speaker, Madam Sponsor, ang figures na to? O marami po ba tayong mga kababayang nagbago na ang buhay, kaya bumaba na ang atin pong collection sa mga sin taxes? Mr. Speaker, from yung nakikita niyo pong figure 2021 onwards, no? Kaya po yan mataas. Marami din pong excess funds dyan. Kaya po, sa ngayon po, we are trying to, kumbaga tinatama na natin yung figures. Kino-correct na po para hindi na po masyadong marami ang excess funds po. Excess fund ng PhilHealth, Mr. Speaker, Madam Sponsor, nag-agree po tayo kanina na dapat gumastos ng tama at hindi tipirin ang buhay at kalusugan ng tao. Correct. Bukod dyan, we must follow the law that this very august chamber passed and requires the executive without conditions such as excess fund or underspending o kung anumang dahilan yan, nagastusin ang pondong ito para sa mga benepisyo ng mga Pilipino under the Universal Healthcare Law. Yan po ang posisyon ng representasyong ito. For the record, Mr. Speaker, Madam Sponsor, hindi po pwede na sa iba ilagay dahil kung Correct. anong nakasaad sa batas, nagamit man o hindi, ibibigay ito dapat sa PhilHealth. Now, I Correct. will proceed to my next question. Based on our committee briefing last September, Madam Speaker, Mr. Speaker, Madam Sponsor, is it fair to say that PhilHealth has around 504 billion pesos in its benefits chest? Grabe naman, ang laki yung pondo nun, 500 billion. Oy, kayo dyan sa PhilHealth, anong plano nyo dyan? Ano, pinapatulog 504 talaga pera, billion, gano'n? galing po dun ito sa budget briefing na siya pong pera ngayon ng PhilHealth na naka-invest po sa iba't ibang bangko at iba't ibang instrumento. As investable funds, Mr. Speaker, yes, opo. Ay, ipakita ko lang po para sa impormasyon ng taong bayan, Mr. Speaker, Madam Sponsor, as flash on the screen, ano ang magagawa ng mahigit 500 billion pesos na yan. No? Kayang Ayan na ho, sagutin, ayan. full coverage ang mga heart bypass at operasyon sa puso, yung mga may cancer na nagkikimotherapy, 100% coverage, at yung mga PET scan, CT scan at MRI, pagkatapos mo hospital o if kailangan as outpatient, sagot din ng PhilHealth. Libo-libong buhay ang maisasalbo po natin at matutulungan. Maliit na pera po kumpara sa 504 billion. Kung may super billing event, kahit doblehin po yung 60 billion na estimate po natin, ay kayang-kaya po rin ng PhilHealth. Ang tanong ko po, Mr. Speaker, Madam Sponsor, bakit po hirap na hirap itong Benefits Committee ng PhilHealth at DOH na itaas ang benepisyo ng PhilHealth at i-cover itong mga mahal na sakit na ito? Speaking of the Benefits Committee, nung nakaraang hearing, pinag-usapan at sinabi po ni Secretary Herbosa, he chairs this Benefits Committee that reviews and proposes enhancement of benefits in PhilHealth. Nung nakarang linggo, na-approve na po yung increase sa hemodialysis benefit package
after our budget briefing last September 4. Ayon po sa report, under the guidance daw po ito ng ating Pangulo. Kailangan ba na under pa? Kailangan ba na ang Pangulo pa ang magutos nito? Kailangan ba na under the office of the President ang PhilHealth para mapabilis ang mga increase? Panahon na siguro, Mr. Speaker, Madam Sponsor, na isipin natin na ilipat na itong ahensyang ito, PhilHealth, at isailalim sa Office of the President kung ito lang ang magiging paraan para bumilis ang pagpapalawak ng mga benepisyo, mabawasan ang takot at pangamba ng ating mga kababayan sa pagkakasakit, mabawasan ang mga namamatay dahil po sa napakabagal ng paggalaw, napakarami nating mga kababayan ang hindi na po nagpapahospital. Pero ang tanong po, Mr. Speaker, Madam Sponsor, lumalabas kasi dito, kaya naman pong pabilisin. Kaya ang swift approval ng mga kinakailang benepisyo at serbisyo. Ang tanong ko po, nag-combine na rin ang BENCOM at PhilHealth Board nung in-approve ang hemodialysis benefits. Bakit ito lang ay in-approve? Tingi-tingi na naman at tinipid na naman ang buhay at kalusugan ng taong bayan, Mr. Speaker. With all due respect to the DOH, pero nakakadismaya po itong ganitong galawan at ginagawa nila. Nagbibingi-bingihan ng mga opisyal ng kagawang ito o manhid na ba ito sa mga hinaing ng mga Pilipino? Ilang meeting pa ba ng BENCOM at PhilHealth Board ang hihintayin natin? Mr. Speaker, Madam Sponsor, correct me if I am wrong. Ang miyembro po ng Benefits Committee ay 7 na pinangungunahan ng Secretary of Health at pagkatapos i-approve ng Benefits Committee, ito ay ipapasa sa PhilHealth Board na 13 ang miyembro. Itong 7 ito na miyembro sa Benefits Committee ay siya rin pong miyembro ng PhilHealth Board. Mr. Sponsor, Mr. Speaker, Madam Sponsor, ito po ang aking katanungan. Nasa kamay na lang ba ng 13 taong ito ang buhay at kalusugan ng mahigit na 114 milyong Pilipino? Ano po ang gusto nilang gawin dito? Mr. Speaker, Madam Sponsor, nganganga na lang ba tayo habang hinihintay kung kailan nila i-approve yung panawagan natin para sa mas maganda at ramdam na benepisyo mula sa PhilHealth? Mr. Speaker, Madam Sponsor, Diyos po ba? Diyos ba? Itong 13 taong ito na malamang ay nandito sa harap natin lang ngayon. Kung nandito po sila at kinakailangan na ako, Mr. Speaker, Madam Sponsor, ang magmakaawa para sa taong bayan, gagawin ko po ito. Maawa po kayo sa ating mga kababayan. Wala na ba tayong pakialam sa mga lumalala ang sakit, sa mga namamatay, sa mga nauulilang pamilya na biktima ng napakabagal na pagtugon ng gobyerno sa kulang-kulang at napakamahal na mga serbisyong pangkalusugan? Mr. Speaker, Madam Sponsor, bakit hindi man lang natin magawang mag-overtime para dito? Yung pong hinihingi nilang a little more patience. Pero ang nangyayari ay more patients suffer and even die for that little patience they ask of us. Patatagalin na naman natin ito, Mr. Speaker, Madam Sponsor. Para saan pa? Para i-dribble na naman tayo sa susunod na budget deliberation. Since, Mr. Speaker, Madam Sponsor, sinabi ko na po, kailangan itaas agad-agad ang mga benepisyong paulit-ulit na po nating itintulak dito sa Kongreso bago pa ang plenary deliberations. Mr. Speaker, Madam Sponsor, wala po ni anumang plano o timeline na hinihintay po ng publiko or kung ano man ang problema, kung saan po tayo pwede natin silang tulungan. Mr. Speaker,
Madam Sponsor, I am left with no choice but to move Mr. Speaker, to I move defer the suspension. budget Naku. of the DOH until the Secretary commits to. Suspend. Ay, naku po, ba't sinuspend? Anyari dyan? Oh, nataranta ito. Anong nangyari dito kay Kimbo? Bakit bigla siya tumayo? Nataranta ko si Kimbo. Oh. Ano na? Oh. Hindi ko nila anticipated yun. Game, tuloy ho natin. Wilbert to continue his interpellation. Honorable Wilbert Lee is recognized. Mr. Speaker, Madam Sponsor, as I've said, I've left with no choice but to move to defer the budget of Move the to suspend. DOH. Session suspended. Oh. Wala. Oh, pati itong si Sir Wilbert Lee. Anong klaseng kangaroo Congress na yan? Kangaroo Congress na ho yan. Kasi masesermonan ho itong si anong pangalan nito? Itong si ano naman, anong pangalan? Itong si Franz Castro parang walang ano. Bahala kayo diyan. Mapapagalitan ho itong si Kimbo pagka hindi niya napasa o natapos yung budget debate diyan sa plenaryo hanggang sa susunod na linggo hanggang sa sa Miyerkules next week. Wala, ano ba 'yan? Wala. Oh. Wala pati yung mga ahensya ng pamahalaan, pati yung DOH, PhilHealth, kasama na ho siguro sila sa mga kabalbalang gustong mangyari ng administrasyon na to. Parang hindi ho miyembro ng Kamara yung mga nagsasalita. Pagka meron ho silang gustong i-move, hindi ho pwede. Oh. Grabe naman ho itong na to, ang mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Yung gusto naman ho nitong si Congressman Lee, para naman ho sa mga kababayan natin. Dahil yung benepisyong natatanggap ho nila dito sa PhilHealth, hindi ho talaga sapat. Sobrang kulang na kulang. Meron ho silang excess fund na 500 billion pesos. Ngayon, napakarami hong kakulangan ng gamot, mga equipment. Bakit hindi ho ilaan doon yung pondo na yon? Bakit kailangan kunin itong administrasyon yung 90 billion at dalhin sa kung ano-anong proyekto na kung saan panggagawa daw ng tulay o kung ano pa mang gusto mangyari ng administrasyon doon sa naturang pondo na yon? Mali ho talaga. Kaya itong gustong mangyari na to ni Congressman Wilbert Lee, sa tingin ho natin wala akong problema doon, no? Dapat magbigay ho ng commitment ang DOH at PhilHealth na paigihin, pagandahin ang serbisyo na kanilang ibinibigay sa ating mga kababayan. Tagal naman itong kwentuhan ni Kimbo at ng DOH. Ayun sila, fish bump pa silang nalalaman. Recognized. Mr. Speaker, Madam Sponsor, let me rephrase. Can the DOH submit a detailed and comprehensive Naku. plan, timeline, on how to lower the out-of-pocket expenses of Filipinos on their hospitalization costs now, implement a radical increase in the benefit packages to include diagnostic tests such as PET scan, MRI, and CT scan as part of the outpatient services covered by PhilHealth, which we have been requesting for almost a year now. Kailan po ang specific timeline and implementation nito? Implement full coverage for cancer treatments such as chemotherapy and procedures for heart diseases within 30 days. Implement the immediate benefit increase across the board by another 50% effective immediately. Bakit po effective immediately? Dahil Mr. Speaker, Madam Sponsor, ito pong itinaas na napagtagumpayan nating 30% noong nakaraang February 14, kahit idagdag pa po itong 50% additional increase. These are all just inflationary cost increases dahil hindi po nagtataas ng case rate ng PhilHealth for the last 12 years. Mr. Speaker,
Within 30 days, PhilHealth must also implement optometric services dahil po meron po tayong 40 million na kababayan na mga nearly blinds na apektado po ang kanilang mga productivity. And of course, the expansion plan on PhilHealth accredited facilities in providing various special medical services katulad po ng naipasa pa natin na breast cancer, useless po ito na naging 1.4 million ang coverage dahil sa pagkakaalam ko, Mr. Speaker, Madam Sponsor, buong Pilipinas, 4 na hospital lang, 2 sa Metro Manila, 1 sa Visaya, 1 sa Mindanao, ang accredited. Nagtaas pa tayo ng 1.4 million. Ano po ang mangyayari kung hindi po accredited? Matagal na po ito. So, kailangan ko po ng expansion plan on PhilHealth accredited facilities in providing various special medical services tulad ng sa breast cancer. And maayos na plano para po sa konsulta program ng PhilHealth na ang pera ay nandyan na, pero napakatagal i-roll out para po sa ating primary care. Hanggang ngayon po, Mr. Speaker, Madam Sponsor, 4 na probinsya pa lang po ang meron nito. Napakahalaga ng ating primary care services dahil ito po ang isa pong makakapigil na sa pagiging malubha ng pagkakasakit ng ating mga kababayan. Mr. Speaker, Madam Sponsor, mag-overtime po tayo dito kung kailangan ng hindi na-delay pa. The DOH must submit a detailed plan and schedule para alam ng taong bayan kung kailan aasahan ng urgent health benefit increases na ito. Mr. Speaker, willing po ako mag-antay at matulog ngayong gabi dito dahil mahigit na pong 1 taon akong naghihintay para dito. Mr. Speaker, Madam Sponsor, 1 taon na pong inaantay ng ating mga kababayan ito. We must stop tolerating DOH on their inaction, Mr. Speaker. I am sure, Mr. Speaker, Madam Sponsor, most of the people in this plenary hall, if not all, ay hindi po kontento at hindi ramdam ang benepisyo at serbisyo na ginagawa po ng DOH. Ngayong gabi, Mr. Speaker, Madam Sponsor, gusto po nating baguhin na ito. Gusto natin ngayong gabi, dito po, sa plenaryong ito, baguhin na natin at tigilan na po natin ang ganitong klaseng serbisyong pangkalusugan. Mr. Speaker, Madam Sponsor, yan po ang akin pong mga hinihingi sa atin pong DOH at PhilHealth. Mr. Speaker, due to the lateness of the hour, may we appeal that the first request be submitted tomorrow before 5 o'clock in the afternoon? And then for the second request, for the optometric services, 60 days po because dadaan po ito sa board and Mr. Speaker, Madam Actuarial po. Sponsor, kung pwede, kung gustong gawin, magagawa po ito. Mr. Speaker, Madam Sponsor. Mr. Speaker, I'm not satisfied with the commitment made Move by to the suspend, Speaker. DOH through the sponsor. Suspend. Suspended. Ramdam ho natin ang galit nitong ibang mga congressman dito sa ginagawa ng DOH na to. Paglilipat ng pondo, mabilis pa sa alas 4. Pero para doon sa mga serbisyo, para sa mga kababayan natin, kailangan pa ng napakaraming cheche-bureche. Pinag-usapan nyo ho ba doon sa board nyo yung 90 billion na ililipat dyan sa PhilHealth papunta sa papunta dito kay Marcos Jr. Anak ng tawa. Ang klaseng nangyayari dito. Ayun na nga mga kababayan, dito na una tatapusin ang ating reaction video. Hindi na po sila nagtanungan pagkatapos ho nung huling
pagsasalita na yon itong si Sir Wilbert Lim. Maraming salamat to. Mag-ingat po kayo lahat. Kung di nyo po napanood to, click nyo na. Maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Bantayan lang ho natin kung ano mga susunod na kaganapan sa ating bansa. Mahal natin Pilipinas.